Hi everyone! Today, iriripat ko po yung aking Echeverria RJ or RZ. Ayan, kasi nasasakop niya na yung pot niya. So, kailangan na siyang ilipat sa mas malaking pot. So, ayan guys. Today, makikita nyo guys paano po ako magpaso. So, ito yung aking gagamitin na soil mix. Ayan guys, ano to yung Maciterra Echeverria soil mix. So, ayan guys, yung aking gagamitin dito kay RZ. Hindi po ako sure kasi sabi po ni seller RJ, pero sabi naman walang RJ na succulent, RZ lang daw. So, ayun guys, gagamitan ko siya ng Furadan. Ang Furadan po ay pesticide. Ayan guys, sprinkle lang ako ng Furadan dyan sa soil. Ayan guys, dagdagan ko pa ng konti. And then, ayan, halu-haluin ko lang siya. Halu-haluin ko lang siya dyan sa soil. Ayan guys. So, mas maganda na gumamit tayo ng pangontra sa pest or insects para hindi maunsyami yung growth ng ating succulent. Ayan. At ito po yung gagamitin ko na pot, plastic pot. Ayan guys. So, ayan guys, ganyan po ginagawa ko. Pagka yung pot nung succulent ay malambot, so pinipisil-pisil ko muna siya para madali ko siyang mahugot dun sa kanyang paso. Ayan guys, pagka nararamdaman na ayan na, matatanggal na po yung succulent, yan, dahan-dahan lang po natin hugutin dun sa pot. Grabe guys, ayan ang bilis maghaba ng roots ni RZ. Kaya pala ang bilis niya ring lumaki. Sobrang bilis lumaki po nitong succulent na to. Nakakatuwa lang kasi syempre, isa po yung proof, diba, na buhay ang ating succulent. Ayan guys, sa pot, naglalagay ako ng pamis para hindi po aksayado sa lupa. So, ayan, ganyan po kadami ang lalagay ko na pamis. Pantakip na rin yan sa butas ng pot. And then, saka ko po ilalagay yung lupa na ating gagamitin. So, ganyan lang guys. Tansya-tansya. Ako po, mas gusto ko yung mataas yung succulent. Ayoko nung nakalubog siya sa paso. Gusto ko nakaangat yung succulent para rin na nahanginan siya ng maayos, iwas fungus, and then syempre mas nakikita natin yung succulent mas maganda sa mata kaysa po dun sa nakalubog siya sa pot, medyo lubog sa pot. Yun nga lang, medyo gagamit ka talaga ng soil, lalo na kung medyo malaki yung pot mo. Kaya yung iba nakikita ko gumagawa ng paraan, nalalagay ng styro, ng mga leca balls. Pero syempre dun tayo kung saan tayo makasave, kailangan syempre matipid pa rin naman, or kung saan tayo makamura, basta sure lang tayo na hindi mapapano yung ating halaman. And then, ayan, check ako kung may mealybugs, kung anong meron dyan sa mga nakatago dyan. So far, wala naman po ako nakita na mealybugs or ibang insects. Pero meron ako nakita na parang, anong tawag doon, yung web.
Oo, hindi ko alam kung dahil yun sa gagamba, sapot. Ayan, may nakita akong puting sapot. Sana gagamba lang yun, ano? And sana hindi naman nakakaano sa succulent natin. Ayan po, may natanggal na leaves. Minsan hindi yan maiwasan. May natatanggal na leaf. Ayan, isa-isa natatanggal. And nagtanggal din ako ng dry leaf. Ayan. So, kailangan pag maglilipat tayo, alisin natin yung mga dry na leaves dyan para iwas sa lapitan ng mga insects or other pests. Ayan guys, nagdag lang tayo ng lupa. Ayan, nagdagan ko lang siya ng lupa. Ayan. So, kailangan maganda iigit na natin yung succulent. Ayan, so kulang pa. So, dagdagan ko pa siya. Ayan, nagasama ko na yung gusto kong tamang taas nung ating succulent. Kung mapapansin niyo guys, no, hindi ko trinim yung roots. Hindi ko siya binawasan kasi nabasa ko dun sa isa kong sinusundan na page sa Facebook na na kapag ganito daw na growing season, much better na wag na lang natin putulan yung roots nila, yung succulent, kapag nagre-repot tayo. Kasi para maiwasan na ma-disturb yung growth ng succulent. Kasi growing season nga ngayon, di ba po? So, pero pag bandang summer, ayan, bago natin ipaso yung succulent, we can trim the roots. Ayan, para lalabas yung bagong ugat. Ayan guys, tinatapik-tapik ko yung pot para sure na hindi aalog-alog yung ating succulent. Ayan, tsaka ayun guys, naayos ko maigi. Kailangan nakatago talaga yung mga roots ng ating succulent pag tayo ay nagre-repot. Ayan, hindi dapat nakalitaw sila, may mga nakalitaw na roots, ganyan. Sana mas lalo lumaki itong si Arce dito sa bago niyang pot. Ayan, ang ganda nga ng form niya. Meron niya siyang ilang babies. Ito, in-update ko yung plant tag niya. So, nilagyan ko ng date kung kailan ko siya nirepot para ma-keep track natin yung kanyang tama, kung kailan ko siya susunod na iwa-water. Syempre, pagka-repot, hindi ko muna siya rin iwa-water agad. Ayan guys, para sure tayo na hindi mapapano yung ating succulent. Ayan, ayos-ayos lang din ulit ng soil. And ayan, kailangan talaga hanggat maaari nasa ibabaw ng yung mga leaves ng succulent, kailangan hindi nasa ilalim ng soil, walang nakapailalim para iwas na mabulok yung leaves.
Ayan, nalagyan ko na ng pamis. Yan yung toppings natin na gagamitin para mas malinis tignan at mas maganda tignan yung ating halaman sa paso. Lalagyan natin ng toppings para ano na din, para pag nagdidilig tayo, iwas sa talsik-talsik ng water doon sa mismong leaves ng succulent. Ito, gumamit ako ng dust blower para mahipan yung mga alikabok, mga excess na lupa na dumikit doon sa leaves ng succulent. Siyempre, kailangan na after natin maglipat, make sure natin na malinis yung ating ipinaso. Thank you po sa pagsama po sa akin sa paglilipat ko ngayong araw na to. And shout out po sa aking mga plantita friends na sila Mergence Garden, Inday na Net Vlogs, and kay Miss Succulent Davao. Alam ko guys, nanonood kayo sa mga vlogs ko. And makakaasa kayo na ako rin nanonood ako sa mga videos nyo. And syempre, thank you very much sa aking mga subscribers sa pagsuporta sa aking munting channel. So, yun lang guys. Until my next vlogs, ingat po tayong lahat. And God bless always. Thank you guys for watching. Shoutout po kay Ma'am Mergence Garden, kay Ma'am Inday na Net Vlogs, and kay Miss Succulent Davao. Salamat po at sa lahat po na nanonood ng aking vlog. Ingat po tayong lahat and God bless always. Bye!